Hello Kasdan fans! Ayan, kamusta po kayo? Ito na nga no, ang good news mga kasombreros ay nako, kumpirmado na, meron ng mutual understanding ang Kasdan mga kasombreros. You heard it right, tama po. Meron ng pagkakaunawaan na mutual mga kasombreros sina Ma'am Catherine at Sir Alden Richards. Pero ganito po yung nakalap ng ating source. Ganito po yung mga sombreros. Dahil may mga projects pa sila at saka busy mga sombreros, meron silang kumbaga pa kasunduan, no, na parang prioritize muna nila yung kanilang trabaho, ganyan-ganyan. Pero meron ng kumbaga pa agreement. Alam mo yung ano mga sombreros, yung parang kasunduan or agreement ninyo na may limitation pa, no, parang ganun mga sombreros. Pero yun nga, ang importante sa lahat dito mga sombreros ay may mutual understanding or MU na sila mga sombreros. Pero hindi yun silang tipong kumbaga pa showy, very expressive, talagang isinasa publiko na talaga. Hindi pong ganong tipo mga sombreros. Pero meron na sila. Ito po ay nabanggitin po ni Sir OG Diaz mga sombreros sa kanyang segment nung nakaraang linggo. So ayun na nga mga sombreros. Tapos meron pa tayong mga topics dito. Una, papayag ba kayo na gawin pa ni Ma'am Catherine yung Elena 1944? So mga hindi po nakakaalam mga sombreros na ito yung ating yung ating key point or parang pag-uusapan number 1. Kasi yung Elena 1944 mga sombreros, very very daring, kumbaga pa bolder. Although pag yung sa term na mga artista ay parang mature na role mga sombreros, ay para siyang kumbaga pa hindi ko sasabihin hindi akma sa kay Ma'am Kath mga sombreros, kasi pag sinabing magaling, talagang magaling ang best actress natin mga sombreros. Pero kasi ito mga sombreros, nakita ko sa Wikipedia yung updated or yung parang 2024 na project na doon, nung chinek ko nung last 2 months or 3 months ago, ang nakalagay dun sa pinakadulo sa 2024 niya na gagawin is Elena 1944. Pero nung chinek ko siya nung nakaraang linggo ay wala na yung Elena, parang tinanggal na doon mga kasombrero. So ang ko dito, parang iniisip ko na hindi na niya yun parang priority, kasi kapag titingnan mo sa movie database yung Elena 1944 mga sombreros ay December 2024 yung kanyang parang final na release na may palabas mga sombreros. Pero nga ang aking kumbaga pa suggestion mga sombreros ay yung maging key point number 2 dito mga sombreros. What if ibigay na lang sa iba? Okay, ang sabi nga ng iba dito si Andrea daw bagay dun sa may kasi siya talaga mga sombreros, kasi sa mga hindi nakakaalam po, ang Elena 1944 ay kwento po ng isang Pilipinang dalaga na ginawang sex slave. Okay, parang kumaga pa sa term nila is comfort woman, parang hindi gaanong kumaga pa masagwa or malaswang pakinggan mga sombreros. Pero yun po siya magiging sex slave siya sa isang village ng mga Japanese. So tagabigay ng panandaliang aliw. So alam niyo na mga sombreros, no, talaga siya, parang daring talaga ang role mga sombreros. Tapos ang sabi pa ng iba ay kay Andrea na ibigay kasi parang bagay. Grabe naman ka-judgmental itong mga taong to. Pero yung mga sombreros, no, naglista ako ng mga posibleng gaganap mga sombreros. Nakita ko rin dito maliban kay Ma'am Andrea, si Ma'am Sanya Lopez, no, at saka si Ma'am Julia Barreto, pwede rin po, no, o si Ma'am Jane De Leon. Ito mga sombreros, hindi ko sinasabi na kumbaga pa sundin nila. Sariling opinion at saka sariling suggestion lamang po ito. Tapos kung meron kayong suggestion na po pwedeng gumanap dun sa role ay commentin po kayo. Si Ma'am Barbie Forteza, pwede rin po kasi sobrang galing nito. Si Ma'am Bel De Leon, pero si Ma'am Bel parang least option siya kasi yung image niya, kasi medyo bata pa si Ma'am Bel. Pero nga, no, when it comes to achievements and awards ay kumbaga pa may pambato or may panlaban si Ma'am Bel Mariano. Tapos sino pa ba yung gusto niyong pwedeng gumanap din sa role kung ibibigay ang Elena 1944 sa ibang babaeng artista mga sombreros? Eto dito, may kompromiso ako dito. So sa akin, kung gagawin ni Ma'am Kat yung Elena 1944,
sana at dapat si Sir Alden yung magiging leading man. Ngayon kasi no, talagang busy si Sir Alden sa shooting nila sa Pulang Araw. Parang tinatapos na lang nila. Nga kung nakapag-sign na siya ng kontrata sa producers ng Elena 1944 ay wala tayong magagawa doon mga kasmares. Pag-uusapan na lang nila. Ito yung parang first movie ni Ma'am Kath sa Black Sheep. Yung Black Sheep Productions mga sombreros ay ano siya, parang owned by Star Cinema according to my research. At ang ating tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating Alipin. Mga puso namin kung si Box Office Queen ay gagawing aliwan at alipin. Hindi siguro namin matitiis na si Catherine ay hahampasin, sasaktan at hahamakin. Kung meron lamang kaming boses, ay nawa ibigay na lang ang role sa iba. Alam naming merong ibang artista na gagampanan ng papel na kayang-kaya. It's time to shine din para sa ibang artista. Dinggin sana ang ating dalangin na siya ay mag-focus na lang sa ibang projects gaya ng HLA. In my viewpoint, being a sex slave to be mature in roles is not really necessary. Ang oldest university sa buong mundo ay ang Bologna sa Italy. Elena 1944 na movie ay ibigay sa iba. Bakit hindi? Second oldest university ang Oxford. Talent fee naman siguro ni na Andrea, Sanya, or Belle, or Julia, or Barbie ay afford na afford. Third oldest university sa mundo ay University of Salamanca of Spain. Pag ginawa to ni Kath, di kaya manunumbalik na naman sa kanyang alaala at puso ang Yesterday's Pain? Ikaapat ang University of Paris sa France. Papayag mga Catherine fans, kung si Alden ay leading man niya, yun kung may malaking chance. Panglimang oldest ang University of Cambridge sa England. Pag si Box Office King talaga ang partner niya dito, naku, mga fans at mga bashers ay parehong dadapo at magkukumpulan. Ang ating reference sa oldest universities ay university.com. Kung papayag ba tayo o hindi, na kay Kath pa rin syempre ang huling desisyon. Sana po ay nagustuhan ninyo mga sombreros ang ating tula at ang ating verse po ay babasahin natin yung buong chapter ng Psalm 103. Yung Psalms 103 mga sombreros ay maliban sa Psalms 23 at saka 91 ay yung Psalms 103 ay isa sa pinaka nakaka-inlove at the best mga sombreros na chapter sa buong book ng Book of Psalms mga sombreros. Basahin po natin. Sabi dito, praise for the Lord's mercies. Now, a Psalm of David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, mga kasalanan, who heals all your diseases, who redeems your life, our life, from destruction, who crowns us with loving kindness and tender mercies, grabe, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Verse 6, the Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, and His acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. Grabe. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Verse 10, He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, grabe, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust. Grabe, no? As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone. In its place remembers it no more. Grabe.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, in his righteousness to children's children, to such as keep his covenant, and to those who remember his commandments to do them. Verse 19, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, oh my soul. Grabe mga kasambreros, nakaka-inlove, na nakaka-captivate mga kasambreros ang salita ng Panginoon. And I wanna just point out some of the verses na talagang tumatak sa akin dito mga kasambreros. Sabi dito, yung verse 8, sabi niya, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Merciful, na-topic natin mga sombreros yung sa ibang vlog, no, sa mga previous vlog natin, yung grabing awa ng Diyos sa atin. Tapos sinabi pa niya dito, gracious mga sombreros. Ang gracious, ito yung grasya, kumbaga pa na hindi natin deserve mga sombreros, pero binibigay pa rin sa atin ng Diyos. Meron akong isang kwento, may isang traffic enforcer na nahuli niya yung isang motorista na nag-overspeeding. Okay? Nag-overspeeding siya kung kaya tinikitan siya. Pagbigay sa kanya ng ticket, tapos nagmakaawa yung kumbaga pa yung motorista na sir, ganyan. So, tapos pinagbigyan ng dahil naawa yung traffic enforcer mga sombreros ay pinatawad niya, no? Naawa siya dun sa motorista kasi yun nga, siguro may mga problema na siya, ganyan. So naawa yung motorista, yung traffic enforcer, and that's mercy. Pero iba pag ang grace, yung gracious mga sombreros, dahil gracious, for example ito sa gagawin natin example. Dahil gracious yung traffic enforcer, binigyan niya pa ng tinapay o ng lunchbox mga sombreros para may kainin daw siya habang siya ay bumabiyahe. So nakita natin mga sombreros, yung awa, no? Yung awa is binibigay sa atin ng Diyos na kumbaga pa deserving natin kung nagmakaawa tayo, kahit na hindi tayo deserving mga sombreros ay binibigay niya. Pero may additional, meron pang pahabol mga sombreros na biyaya. No, and that is the grace, yung lunchbox o yung tinapay na binigay sa kanya na hindi naman siya karapat-dapat, na dapat nga nagbayad yung ng pera. Although sa reality ng buhay ngayon ay bihira na lang yung mga ganong traffic enforcer, for example, na maawa at saka magbibigay pa ng kumbaga pa bonus, no, na grace mga kasombrero sa iyo na nagkasala ka na ay dapat sa iyo ay magbayad, ay ikaw pa yung binigyan ng kumbaga pa pinagkasalaan or nung taong dapat na maningil sa yung mga sombreros, and that is grace. Sabi niya dito, slow to anger and abounding in mercy. Ang kasi ng mga tao, iba perception nila, ang Diyos natutuwa kapag nagpapunish, natutuwa kapag nagpaparusa. No, it's a totally different perception or belief mga sombreros sa paniniwala ng tao na ang Diyos ay ikinakakatuwa niya yung makita yung tao na nahihirapan. No, it's the total opposite mga kasombreros. Kung kaya napakahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia so that we will have wisdom and abounding in mercy. Talaga inulit-ulit yung mercy dito mga kasombreros. So, the Lord is merciful. Tapos sa last part niya is sinabi niya dito abounding in mercy, and that is true mga kasombreros. Tapos jump tayo dun sa may verse 13. Sabi niya, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Ito, meron tayong dapat ginagawa dito. Kasi ang tatay natin, di ba, maawain? Nasa yun, na puwera nila siguro sa mga tatay na barumbado talaga, no, masama ang ugali. Pero, in a common language or in a common scenario mga sombreros, ang tatay, maawain yan sa kanilang mga anak, no? Hindi lang expressive masyado yung mga tatay natin kasi syempre sa mga generation ngayon, parang kumaga pa ka-OA-han yung tatay mo kapag expressive masyado na maawain, na caring, understanding,
Pero yung mga sombreros, sabi dito, as a father pities his children, kagaya ng isang tatay na naaawa doon sa kanilang mga anak, no, sa kanyang mga anak. So the Lord pities, ganun din ang Diyos na naawa sa mga taong or sa kanyang anak na may takot sa kanya. So medyo may emphasis dito mga sombreros ang may takot sa kanya. Kasi marami ngayon ang kumbaga pa Lord, ikaw nang bahala, no? Lord, maawa ka sa amin. Pero tama naman, the Lord Himself is merciful. He is abounding in mercy. Pero ang question dito is, siya lang ba parati ang nagbibigay? Siya lang ba parati ang umuunawa? Siya lang ba parati ang nagpapatawad? Siya lang ba parati ang gracious or dapat na may ginagawa? Sa isang relasyon, sa babae at lalaki, kailangan ganun mga sombreros, no? Give and take. Okay? Although sa pagmamahal, ay dapat nagbibigay lang tayo. Hindi tayo kumbaga pa nag-expect ng kapalit. Pero sa level ng Diyos, ay kumbaga pa hindi dapat gano'n na parating kasi given na yun parang kumbaga pa yung kaibigan mo, for example, sobrang bait, o parati mo lang ba siya parati ka lang bang hihingi sa kanya kasi mabait siya, o parati lang ba siya parati ang magbibigay or kumbaga pa mag-giveaway? Hindi gano'n mga sombreros. Kailangan dapat although hindi naman sila nag-expect ng kapalit, although si Lord naman hindi nag-expect ng kapalit, pero mas maganda talaga na we fear Him, na meron tayong takot sa kanya mga sombreros. Imagine niyo, for example, yung mga politicians natin, yung mga government leaders, hindi naman sa lahat pero imagine natin kung ang mga estudyante ngayon ay naturuan ng magandang balita, ng good news mga sombreros, na dapat pala may takot tayo sa Diyos. So if these students graduate at saka naging public servants, maging mayor o maging gobernador or barangay captain or senator or president, vice president, and so on, kung may takot sila sa Diyos, palagay nyo magiging corrupt sila? Palagay nyo pagnanakawan nila ang mga taong bayan? Hindi, because they fear God. So dito hindi gaano na-realize ng mga tao na although tama yun na kailangan maturuan sila ng academic excellence, ng quality education, tama po yun, given po yun, pero dapat number one na solid foundation ng isang school ay yung word ng Panginoon. Hindi lang siya dapat tinuturo sa mga missionary schools, sa mga simbahan sa mga schools na naka-attach sa simbahan, or yung kumbaga pa simbahan na nagpatayo ng school. Hindi lang dapat ganoon mga sombreros. Kahit sa mga ordinary schools, dapat ay tinuturo yung salita ng Diyos. And yun yung parang kumbaga pa dapat core value. Alam ko merong subject na para talaga sa word ni Lord. Pero yun nga, parang nasasapawan talaga siya ng mga extracurricular activities or ng ibang mga subjects kasi walang gaanong, kumbaga pa, yung diin, yung emphasis, yung objective dapat ng curriculum ng Department of Education, dapat number one na itinuturo ang salita ng Panginoon. And I salute to Sir Joel Villanueva. I'm not a paid dito mga sources, I'm not a paid vlogger. Pero nakita mo kasi yung yung mga yung mga kilos nila na talagang pangmasa, no? Hindi ko po sila promote din dito mga sources, pero si Sir Joel kasi is Christian. Marami rin mga servants mga sources, hindi ko po alam yung iba yung mga denomination ng iba, pero yun nga, talagang napakaganda na kapag ang foundation ng isang estudyante na magiging servants ng government o ng taong bayan sa susunod ay talagang founded or well-founded sa salita ng Diyos mga sombreros. So next verse natin mga sombreros, sabi niya dito 14 and 15 na lang, sabi niya, for He knows our frame, He remembers that we are dust. Alam niya yung kahinaan natin. Alam niya yung na tayo ay isang alikabok lamang na hiningahan, gawa sa putik mga sombreros, gawa sa clay. That is why kumaga pa yung awa niya sa atin is doble, triple, milyon yung folds mga sombreros ng awa niya na meron sa atin, kasi alam niya exactly the details, and yun nga, kumbaga pa alam niya yung kahinaan natin mga sombreros. Sabi niya, He remembers that we are dust. Naaalala niya parati na tayo mga tao, kahit na we are full of excellence, outstanding tayo sa ginagawa natin, may mga kayabanan tayo, may pera, we are full of skills, we are full of talent,
Pero he knows exactly that we came from dust. No, naalala niya, sabi niya dito, 15, as for man, his days are like grass. Itinuturing niya lang ng ating buhay, mga sombreros, ay isang damo. Tama yon. Sabi niya dito, as a flower of the field, so he flourishes, for the wind passes over it, and it is gone. In its place, remembers it no more. Sabi niya, grabe. Ito yung mga sombreros, may napanood akong isang video na kinikremate yung katawan ng tao. Alam niyo, parang ano lang siya, parang isang katawan ng daga na susunugin lang, or tawag dito, isasalang lang sa apoy, o ano sa apoy, tapos pagkalabas nun is abo na. Ganon kabilis ang, kumaga pa, ang buhay ng tao. Life is really, really, really short. And only a few people try to emphasize the shortness and the temporariness of people's life in general. Alam niyo, maraming mga tao na dami pang mga hates, daming bash, ang daming nega, ang daming bitter. Alam niyo, ang daming bitter na sa puso. Napakaikli lang po talaga ang buhay. That is why God is really emphasizing na ang buhay natin is just a mud of clay breathed by God. It's just a grass, it's just a flower, na sa Book of Peter din nabasa ko ito, no, sobrang, kumbaga pa, really touching. Kumbaga pa, yung reality, yung truth, hindi natin pwedeng ikaila, hindi natin pwedeng i-deny. Whether you are a sought-after personality, or a famous celebrity, or powerful person in the world, or someone who is, kumaga pa, masabi natin nasa iyo na ang lahat. Kumaga pa, you have the comfort, you have it all. Mga kasombreros, ang buhay natin, whether we are so rich or poor, kailangan nakasentro sa Panginoon, because after all, God is our ultimate judge. And yun nga, parati ko encourage na magbasa talaga ng Biblia, because in the Bible we will have right direction and counsel and wisdom na pwedeng ma-obtain. Kasi ang tao sa mundong ito, lalo ng mga influencers, kasi they can influence. Binibigay ko na example yung mga vloggers, yung mga content creators, mga artista, yung mga public servants natin, because they have the greatest influence in our society. Kumbaga pa, sa categories or genres or levels of people's classes sa ating sosyedad, sila yung may pinaka-ma-influensyang, kumbaga pa, factor sa tao. Kasi nakita sila ng tao, kagaya ng mga public servants, mga artista, mga influencer, mga vlogger, sila yung talagang nakakabigay ng malaking impluensya. Kagaya nito isang ano ko lang, bago tayo magtapos, isang scenario, yung buntis na nagpapapicture, dati walang gumagawa niya ng mga ordinaryong tao. Ngayon nakita mo, alam mo, hindi mo naman kailangang ibalandra yung katawan mo na buntis ka. Yung iba pa, walang bra, tapos tinatakpan lang ng kamay yung bebe, sorry po sa term, yung harapan o yung dibdib ng babae, tapos pagpaano picture. Ginagawa kasi ng mga artista at saka ng mga influencers, mga sombreros, kung kaya yung mga ordinaryong tao na, alam mo yun, yung iba nga wala na talagang panty, as in, sorry po pero this is the reality na hindi mo naman kailangang ibalandra yung buong katawan mo, tapos ipapapicture mo. Ito yung sasabi ko na yung mga artista, cheating is a normal thing na lang sa ibang, sa sosyedad ngayon, lalo na sa mga ibang artista, no? I'm not against those people, pero yung activity na ginagawa nila, doon tayo against, kasi nakaka-influence sila na pwede palang ganito, after all, parang maging friends na lang ulit, tapos may bagong ano naman. So, they don't, kumbaga pa, respect the marriage, kasi maraming kinakasal ng mga artista, nag-iwalay din. So, nagkakaroon sila ng maraming impact, naglalagay sila ng maling kumbaga pa, idea sa tao na parang walang halaga ang kasal. Parang ganun, mga sombreros, which in fact sa Book of Hebrews sa chapter 13, napakahalaga ng kasal, mga sombreros. And sabi doon is paparusahan ng Diyos or huhusgahan ng Diyos yung
hindi nagrespeto sa marriage, at saka yung mga nagko-commit ng adultery or fornication, mga sombreros. So yun lamang po, medyo mabigat ang ating topic, pero ang ating talaga is yung mercy, yung i-bless natin ang Diyos sa pamagitan ng ating kaluluwa at ating daily activity, mga sombreros, na para sa Panginoon, no? Because after all ay Diyos ang huhusga at ang Diyos ang ating final and ultimate judge, mga kasambrero. So yun po, no? Nawa po yung nagustuhan niyo po ang ating content. Maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe at nag-comment at nanonood po ng ating content, ng ating vlogs. Kathleen fans, Children of the Living God, sa mga nakikinig at saka nanonood talaga hanggang sa segment na ito, mga kasambrero, sa last part na which is the gospel. Maraming salamat po. I pray for blessing after blessing, mercy after mercy, grace after grace, thanksgiving after thanksgiving, mga sombreros, forgiveness after forgiveness, caring, loving, all of the good attributes, mga sombreros, ay mapupuno ang inyong tahanan, ang inyong mga puso, ang inyong isipan, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating asawa, ang ating lolo, ang ating kaibigan, ang ating mga kamag-anak, Panginoon. We pray and I pray that in the mighty name of the Lord Jesus Christ, you will be blessed and you will be poured out by these traits and good attributes from God, from heaven in His holy throne. Maraming salamat po, mga sombreros, na po ipagpalain po kayo at ang inyong buong sambahayan. See you sa next segment and paalam po. Bye-bye! Bye-bye!